pinayagan ni nanay? O sige, hindi mo makasama dito. Upo ka muna, ha? O Ariel, kayo ka pa dyan? Nagtatrabaho kasi ang mga magulang niyan. Kaya ako na ang nag-aalaga. Sanay naman din ako sa bata eh. Kaya trabaho ko noon. Hindi naman ako pag-aral ng mga magulang nila, kaya tinuturuan ko ng sumulat po unti-unti. Magugulo eh. Hindi naman ako komportable na nakikita mo kung ganito. Wala kita MMK. Parang nakikita mo kasi yung ako eh. Yung totoong ako. Gulo ko ba? Hindi. Ngayon nga talaga pinakamaganda eh. Ako maganda? Bibiro ka yata eh. Pre! Hindi ko rin. Balito rin ang balito. Kuro-kuro daw. Kaya dito saan po sa'yo pupunta dito eh. Oh, hindi mo kasalanan yan ha. Talagang takot sa mga tagapatag yan eh. Meron kasi isang tagapatag noon na pinagkatiwalaan niya. Kaya lang, pinagsamantalahan lang siya. Ay! Presta daw si Mami ng phone. Ha? Presta daw si Mami ng phone. Cellphone? Yes. Enter kaya usa ka. Kaya pala yung iba, ganun mahatingin sa akin. Enter sa katala. Akala ko, dahil tagapatag lang ako. Hindi naman. Say hi. Sa bagay, hindi ko sila masisisi. Talagang meron pagkatiwalaan mga kagaya namin. Tatay ko nga, hindi ko pagkakatiwalaan. Balik ko muna yung mga bata. Baka gutom na. Sige. Sige, Ariel ah. Nakuha niyo ba yung mga bagay na pinapakuha ko? O dapat kumpleto yan ah. Ariel, maraming salamat sa pagdalaw ah. Ngayon nakita mo na yung lugar namin. Huwag naman, Manang. Kung magsalita ka, parang hindi na babalik sa atin si Ariel. Eh bakit naman siya babalik? Nakakapagod pumunta rito, tsaka ang haba-haba ng biyahe. Eh kung ako, hindi na ako babalik eh. Teka lang! Sandali! Pinuking bubuli niyang kawaya. Wala na. Manong naman, kulang mo yung dalawang sardinas. Isang kawaya lang ang bibili niyo dyan. O ganun ba? Sensya ka na, hindi ko alam eh. Manong, lagi ko kayo nakikita dito. Maglalawan pa ba tayo na hindi niyo alam ang presyo? Sige, sige. Ito na yung dalawang sardinas ha. Kunin ko na yung lahat ng kawayan niyo. Ayan, masabuti na maayos. Kunin ko na ha. Manang talaga oh. Tara. Ha? Manang? Del, tara! Habang nakikilala ko si Karina, lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Nakikita ko kung gaano kabuti ang loob niya, kung paano niya mahalin at ipagtanggol ang kanyang tribo. Kaya kahit mahirap, naging madalas ang pagpunta ko sa lugar nila. Teka lang, papunta ko ng mas malaki para tamaan mo. Hindi na, Karina! Hirap Ay, talaga ganito to mas eh. malaki oh. Kaya! Kaya mo yan. Huwag na! Ayaw na! Ito na lang oh. Sibat. Mas madali to. Sige, subukan ko ah. Paano ba yan? Itutok mo lang ulit dun sa tatamaan mo. Yan? Karina! Yako kule, no talaga na aking kutawan eh. Ako maputod-pud mo kay Paolo. Tinatorleg o torleg. Oto, hari ko duwo. Ah. Ako maputad kayong tao mo. Madami po lang nahuli sa rito eh. Bakit parang yung mga bagobo? Gusto mo si sardinas? Para sa akin kasi ang sardinas, Ariel. Parang lechon. Ewan ko ba? Masarap sa panlasa namin eh. Ang mahirap lang, dahil dyan maraming naluloko sa amin. Katulad ng apo ko. Naipagbili niya ang mahigit 12 hektaryang lupain niya. Kapalit ng tig-isang kampo ng sardinas, tinapay, tsaka tabako. Kaya nga hanggang ngayon, hindi mawala ang galit ng apo ko sa mga tagapatag eh. Ganyan talaga ang buhay, Ariel.
May mga taong manlalamang hanggang kaya nilang manlamang. Pero kahit ganun, Tama. nagpapasalamat kami sa aming lumikha. Kasi binigyan niya kami ng ilog na may maraming isda. Meron pa rin kaming lupain na pwedeng taniman. Kaya may dahilan kami para ngumiti. Ariel, hindi maayos ang trato ng mga katribo ko sa'yo. Pero balik ka pa rin ang balik dito sa amin. Bakit ba? Mahal kita. Sabihin mo lang ha. Igagala ko ang desisyon mo. Tara na, Ariel. Sa kanila ko nakita ang litrato ng isang masayang pamilya. Isang pamilya na hindi ko naranasan. Sa pagbisita ko sa lugar nila, naramdaman ko na hindi lang si Karina ang ginusto kong makasama, pati pamilya niya. Sarap ka pa kayo, no? Oo. Ariel, ulam. Ano ba, oh? Ang laman niya naman. Masustansya. Ano rin? Matagal pa ba yan?